Now na may budget ka na para magpatayo ng iyong dream house, pero nalilito ka kung ikaw nga ba personal ang mamamahala ng construction or kukuha ka ba ng isang kontraktor. Ano nga ba ang best para sa'yo? Isa na namang usapang house construction mga ka-Arki. Uy, nandito naman ako ulit. Sa mga bago pa lang dito, o nga pa lang yung Kuya Architect, at ang ating channel na ito ay puno ng mga videos all about house design and construction. So, kung papagawa ka ng bahay, perfect ang channel na ito sa'yo. So, anong pang hinihintay mo? Mag-subscribe na. So, sa ating video ngayon ay ating i-compare ang mga advantages at ang mga issues na maaari mong kaharapin kung kayo pipili between personal management ng yung construction or yung pagkuha ng kontraktor. Ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat mong i-consider dito? Sana in the end of this video ay matulungan kang mag-decide kung alin ba sa dalawa ang pipiliin mo. Kaya kung ready ka na, tara! House construction, DIY or contractors? So bago tayo pumunta sa ating main topic, meron na pala tayong ginawang video discussing ang mga dapat iwasan sa pagpapatayo ng bahay from scratch at ang pump renovation. So please check na lang this video, links on the description and comments below. Anyway, ito ang ilan sa mga factors na dapat mong i-consider kung kukuha ka ba ng contractor or hindi na. Una, ang budget. Well, ito ay isa sa main consideration ng maraming tao sa pagkuha ba ng contractor or hindi na lang. Well, generally, mas mahal nga kung kukuha ka ng contractor kaysa magsarili na lang. Nasa 10 to 30% kasi ang patong ng mga contractor sa pagtatayo ng iyong bahay. Ito yung tinatawag na contractor's profit. Siyempre, kailangan naman talagang kumita ng mga contractor kasi negosyo nila yan. Lumalaki or lumiliit yung percentage ng contractor's profit depende sa laki ng project or scope of works. Mas maliit yung project, mas malaki yung percentage at vice versa. Ganun. Well, in the simpler sense, siguro isipin talaga natin na mas makakamura tayo pag hindi na tayo kumuha ng contractor. Tayo na lang bibili ng materials, tayo na magmamanage ng tao. Pero hindi yon ganun kadali. Now, ito yung mga bagay na dapat mong i-consider. First, ang technical background. Personally, may alam ka ba sa construction at management sa pagpapagawa ng mga bahay? Kung oo, edi okay. Pwede ka nang hindi kumuha ng kontraktor. Pero kung napaka-limited lang ng knowledge dito, no, magkakaroon talaga ng issue. Dahil kung pipiliin mo na ikaw na lang magbantay sa construction, dapat meron kang background or mga simple or mga standard knowledge about sa mga different scope of works. Kasi nga, binabantayan mo ito. Well, kung limited talaga yung knowledge mo doon, pwede ka naman mag-hire ng foreman, no? Para mamahala doon sa mga workers. But as the owner, syempre, gusto mo rin naman na magkaroon ng background para mag-check din sa mga ginagawa ng mga workers doon, personally. So, kung wala kang alam, maaaring option ay mag-hire ka ng foreman. Now, if kukuha ka ng contractor, syempre yung may track record na, no, may portfolio, at syempre merong lisensya. Mas madali at maayos ang flow ng instruction sa site kasi mismo si contractor ay may technical background na sa construction. Alam niya ang kanyang ipapagawa, alam niya yung monitoring, at alam niya yung mga dapat bantayan sa, again, construction site. Kasi most likely, si contractor isang engineer or isang architect, which, again, professionally, meron silang background sa mga pagpapatayo ng bahay. At kung meron silang license, syempre, poprotektahan nila yon at see to it na maayos at nasa standard yung mga ginagawa ng mga workers doon sa site. So, kung mayroong problema nangyari sa site, alam na nila kung anong gagawin doon. At hindi mo na kailangan maghanap pa ng foreman kasi most likely yung contractor ay meron ng nakatalagang foreman sa every projects nila. Again, kung very limited ang background mo sa construction, makakatulong ang pagkuha ng contractor para dito. Bukod sa technical background, another factor is management. So may alam ka sa construction. Ang tanong, kaya mo bang mag-manage na construction site? Kakayanin ba ng oras mo na magbantay the whole day
sa site? Wala ka bang ibang ginagawa o trabaho? Remember, hindi lang linggo aabutin ng isang project. Maaari itong umabot ng ilang buwan. Kaya mo bang magbantay talaga sa site ng ganung kahabang panahon? Kung oo, well, go ahead. Pwede mong i-oversee na ang construction ng bahay mo. Pero kung may trabaho ka, well, pwede ka namang kumuha ng kamag-anak or yung pinagkakatiwalaan mo para magbantay doon sa site whenever wala ka doon. But kung meron kang full-time job at wala kang mahanap na magbabantay sa site, well, kumuha ka ng contractor. Hindi na ikaw ang personal na mag-o-oversee ng mga construction works at iba pang mga activities doon sa site kasi meron ng i-assign si contractor para doon. Siyempre kasi nakakontrata naman, kailangan nila yung tapusin. Kailangan mo lang gawin ay magtanong at mag-check sa progress doon sa site kung ano bang natapos nila. Again, kung meron kang full-time job at wala kang oras para magbabad sa site, having a contractor is one of the best option para sa'yo. Speaking of time, meron na pala tayong ginawang video all about ano nga ba ang mas maganda. Arawan ba or pakyawan? Ano-ano ang mga pros and cons nito? Maaari nyo itong panoorin on the comments and description below. Now, let's proceed sa the next factor, ang manpower. Kung magpapagawa ka ng bahay, syempre kailangan mo ng mga karpentero, mason, electrician, plumber, at iba pa. Mayroon pa mga specialized skills gaya ng tile setting, tsaka yung roof installation. At syempre yung pagkakatiwalaan mong foreman. Kung may kilala kang mga taong ganito, well, good for you. But kung nahihirapan ka maghanap ng mga tao, well, problema talaga yon. At kung nakahanap ka man ng mga tao, kung ikaw lang ang mamamanage, dapat alam mo kung paano sila pagsabihan or i-confront kung meron silang mga maling ginawa. Tulad ng mga makukupad, yung mga laging late or laging absent or nagnanakaw ng materyales. Dapat alam mo i-resolve ang mga issues na yon kung ikaw mismo ang magmamanage ng construction ng bahay mo. Kasi pag hindi mo kaya mismong i-handle yung mga taong ganon, magkakos yun ng delay at magkakaroon kayo ng issues doon sa site. Baka mag-result ito sa poor workmanship or bad quality na mga gawa ng mga taong yon. Well, kung kukuha ka ng contractor, hindi mo na poproblemahin kung saan kukuha pa ng mga manpower or mga tao na gagawa. Kasi most likely kumpleto na siya sa mga skilled workers, laborers at mga set of foreman. At kung may problema sa mga tao niya ay hindi na ikaw mismo ang direktang mag-resolve ng mga yon or i-confront mo yung mga workers, kundi si contractor na ang magdi-deal doon. Siya na mamimili kung sinong tatanggalin at ipapalit para dito. Siyempre, alam niya ang makakabuti sa kanyang project. So again, kung may problema sa tao, si contractor na ang magdi-deal doon. Hindi mo na kailangan personally ma-involve, lalo na kung isa kang introvert. Anyway, bago tayo mag-continue sa ating iba pang mga pag-uusapan, meron na pala tayong video discussing ang different role ng isang foreman, architect, at engineer. Sino ba ang dapat mo unang lapitan kung magpapadesign at magpapatayo ka ng bahay? Malalaman mo dito ang proper flow ng design and construction phase ng iyong bahay. Kaya watch mo na lang later. Nasa comments and description ang links below. Now, aside from manpower, syempre need mo ang mga equipment and materials. Well, bukod sa power tools, especially dun sa mga multi-story na bahay, need mo ng mga heavier equipment gaya ng mixer, pumpcrete, at kung meron kang i-excavate, maaaring kailangan mo ng backhoe. Kung ikaw lang ang magmamanage ng construction, syempre kailangan mo maghanap kung saan ka makakarenta ng mga equipments na ito. Well, kung ayaw mong mamblema all about this, well, makakabuti kung mag-hire ka na lang ng contractor. Kasi most likely, si contractor ay meron ng complete set ng mga equipments na ito. Now, in terms of materials naman, kung plano mong mag-DIY, makakabuti kung gumawa ka ng canvassing ng mga presyo ng iba't ibang materials sa iba't ibang, let's say, hardwares or mga supplier. Kasama na rin doon yung mga presyo ng pagdi-deliver, gaya ng mga trucks,
at iba pang ways ng transport ng mga materials na yon. But kung kukuha ka naman ng contractor, dapat see to it na sinusunod ng contractor mo yung mga specs na nakalagay sa plano ng yung pinapagawang bahay. Hindi mo man hawak yung supply or alam kung sinong supplier ng yung contractor, dapat you see to it na kung ano yung scope na nasa kontrata na dapat nilang gawin ay nasusunod din. Nakakatulong din kung meron kang isang architect na nag-check or isang professional na maaring third party na nag-check sa gawa ng contractor at yung mga ginamit niyang materials kung naka-base ba ito sa specification doon sa plano. Isang advantage lang ng pagkuha ng contractor about sa materials is hindi mo talaga poproblemahin ang sourcing ng mga materials na yon kasi probably meron na siyang mga suppliers in line kung may kailangan siyang material. So again, generally, mas mahal kung kukuha ka ng contractor if i-consider mo lang yung construction cost. But it will save you from a lot of stress. Again, sa management, sa manpower, time, materials, and equipment. But syempre, kailangan mo ring mag-research kung sino ba talaga ang reputable na mga contractor at hindi lang yung basta-basta na mga kukuha ka kasi mura. Check their license, check their body of works, at syempre may tamang kontrata para wala talagang labuan na mangyayari. At syempre, mag-hire ka ng architects for the designs, the drawings, the specs na kailangan mo for the building permit at construction na rin. Of course, para maging maayos at maganda yung ipapatayo mong bahay. Anyway, magkakaroon tayo ng separate video kung paano ang tamang pagpili ng yung designer at ng yung contractor para sa itatayo mong bahay. Kaya, abangan na lang. Sana naliwanagan kayo sa ating topic ngayon. If may tanong regarding sa ating discussion, write down on the comments below at itatry kong sagutin ito. At huwag rin kalimutang mag-like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos at magandang bahay.